Alright, so again, welcome po sa 207 participants po na nandito po sa ating Zoom training. So our topic for tonight will be ONDO or Opti New Dealers Orientation. So ito po yung pinaka-basic po, ano? Ito yung pinaka dapat malaman, especially pag mayroong bagong sali. So wag na po natin patatagalin, no? So introduce ko lang po yung speaker, no? Maiksing-maiksi lang po. Just to give you a quick background po, ang speaker po natin ngayon is only a 27-year-old, good-looking and handsome leader of One Opti, no? Pero nakakatuwa guys, yung background niya grabe. Dati po siyang, no? He is actually a high school graduate at dati pong nagtitinda ng pandesal. Biruin mo yun, dating nagtitinda ng pandesal pero dahil kay One Opti, unti-unti nagbago ang buhay niya. Kayo na po mag-judge. Pumukha pa ba siyang tendero ng pandesal mamaya pag nagsalita na siya, no? Ang layo-layo na po kasi mukhang nagmamay-ari na siya ng gilingan ng pandesal ngayon or factory. No? So, he actually became a Millionaires Club member at the age of 25 years old. So, challenge po yan. No? Ngayon, 27 na siya. So, 2 years ago pa siya nag-M Club. Isa rin po siyang car achiever. No, ang ganda po ng sasakyan niya, gwapo. Pag ako siguro umupo diyan, lalo akong gugwapo. And also, nakasama po namin siya sa mga travel kasi local and international travel qualifier din po siya ni One Opti, no? So, wag na natin patagalin. Introduce na po natin. Tinatawagan ko po ang kamukha ko. Kamukha kong gwapong-gwapo. Coach Renz Trihano, the floor is yours, sir. Go ahead po. Mute muna natin, naka-mute po pala. Go, Coach Renz. Yeah, thank you po, Coach. Thank you po, Coach Hans. Thank you very much po. Thank you everyone. At syempre, thank you din kay Sir Matt Lee na nag-lead ng prayer. Nahihiya ako. So, by the way, guys, malinaw naman po yung boses ko po. Malinaw naman. Napakagwapo ng boses mo, sir. Yari tayo dyan. Okay, thank you po sa lahat ng dumalo po, lahat po ng Optimians. Thank you very much for sa pagdalo. Ano po, so a quick background lang po, no? So mag-start na tayo. So kaya guys, habol pa yung iba. Okay, so a quick background po, ako po tama po yung sinabi ni Coach Hans. Ako po dating pandesal vendor. So ako po yung makikita nyo sa tuwing umaga na nagtitinda ng pandesal, na naglalako tuwing umaga syempre. At tapos ang nagiging ruta ko lagi ay sa landfill. Okay? By the way, ako po taga Montalban, Rizal. Kaya po ang ruta ko ay doon sa tambakan ng basura. Ano po? So after that, pagdating ng hapon, nagtitinda naman po ako ng monay, no? So sa umaga pandesal, sa hapon naman ay monay, no po. So ang nakakatuwa po nung pagpasok ko sa Opti, ako 24 at yes, naging MC Club na rin po ako, salamat sa Diyos, no? Naka-achieve na rin ako, mga naging achievement ko na rin sa Opti ay nagkaroon na rin ako ng sariling motor. Nagkaroon na rin ako ng mga travel incentive, local and international. So yung recently, yun po yung pinanood nyo kanina, yung Vietnam travel. Po, isa po kami sa mapapalad na nakasama. So unforgettable po talaga yung nangyari doon, no? So buti na lang nakasama kami before mag-lockdown, no? So very thankful po ako syempre sa mga uplines, mga mentor, ang mga sa Opti, kay chairman syempre, and also sa VP natin, okay? At sa lahat po ng sa lahat po ng Optimians, okay? So nito ko lang na-achieve yung yung aking bagong sasakyan. So nitong April lang. So ang kinuha ko pong sasakyan ay ang Geely Coolray, no? Nakakatuwa kasi hindi ko pinangarap magkasakyan nung bata ako, okay? Kasi nung bata pa ako, yung mindset ko kasi ay typical na, kasi bakit ko papangarapin kung hindi ko naman kayang bilhin, no?
Pero nung nag-opti ako, nakita ko yung pwede pala. Pwede mo pala siyang makuha, no? Pwede pala kahit wala kang background, kahit wala kang hindi ka nakapagtapos, no? May chance makuha yung ating dreams. Ano po? So nakakatuwa po kasi marami pong nagbago sa akin sa Opti mula na nag-Opti po ako, guys, no. So hindi ko malilimutan o unforgettable na naituro sa akin ni Opti o nabigay sa akin ni Opti, bukod sa magandang financial income, no, number one pinagpapasalamat ko sa Opti is yung nabago yung pananaw ko sa buhay, no, na natuto akong mangarap, na natuto akong mag-isip para sa aking future, no? So, yun po yung pinaka the best na pinagpapasalamat ko sa Opti kasi yun po yung madadala ko hanggang paglaki, no? Madadala ko hanggang sa habang ako'y nabubuhay sa mundong ito, no? So, napakalaking papasalamat ko po 'yan, no? So, very thankful po ako sa mga uplines natin, kila Upline Gab, no? Upline Laila sa aking team. Thank you very much. Okay, sa lahat ng mga coaches, Crossline, okay, VP, at syempre also kay Chairman, at pinaka thankful ako syempre sa Panginoon, no? Nandito tayo lahat dahil sa kanya. Okay? So guys, mag-start na tayo. So by the way, mag-share screen na lang po ako. Ayan. Okay. Good morning po everyone. Okay po. So, nasa na ba yun? Wait lang po Hanapin ko yung aking training. Wait lang po, nawawala yung aking ayun. Hanap ko na. Okay, so thank you po. Okay. Nakikita po ba, guys? Nakikita siya? Yes, bro. Yes, bro. Ayun, thank you po, thank you po. No? So by the way, no, so ito po ang ating magiging training for tonight. So kaya guys, bago tayo mag-start, no, so i-prepare niyo po ang inyong ballpen at papel, no? So para at least magkaroon kayo ng copy, no po, na ito po yung magagamit niyo for every day, no, lalo na sa pagne-network, no? So ang topic po natin for tonight ay syempre deadly pitfalls of a new networker, no po. So ano po ba yung deadly pitfall o pitfall? Ano ba 'yon? 'Di ba? Yung po ay bangin, 'di ba? So bangin, syempre as we know, talagang deadly po 'yan. Nakakamatay. Pwedeng ikamatay kapag nahulog ka sa bangin. 'Di ba? Ngayon katulad po sa pag-oopti natin, meron ding bangin sa pag-oopti natin, no? Na anong tawag doon, na kailangan nating iwasan. No po? Dahil hindi po nila alam itong mga bagay, lalo na kung bago ka po, no? May kailangan kang iwasan habang ikaw ay nag-oopti, no? So ngayon, habang ginagawa mo yung pag-oopti, okay, makaka-encounter ka ng mga struggle, syempre makaka-encounter ka ng mga failures, okay? Pero ano po ang point? Ano po yung purpose ng training na ito? Ay para maiwasan yung mga bangin na ito, di ba? Hindi natin maiwasan yung failures, pero mababawasan natin yung mga failures, no? Kasi maraming failures marami tayong bangin na masasagupa, no po? So at least may iwasan natin, at least hindi na natin gagawin, no po? So ano-ano po 'yan? So syempre, una, procrastination, okay? So sa mga nakakaalam po, ano po ba ang procrastination? No po. Yan po yung yung tipong pwede mo naman gawin ngayon, pero tinatamad ka
kaya ipapabukas mo na lang. Ano po? So madami niyan, madami niyan. Okay? So yan po yung nagsasabi na kunwari, syempre, magte-training ka, di ba? Magte-training ka sa Opti, how to do the business. Ano po, syempre, hahataw ka. Kaya lang minsan napapangunahan tayo ng katamaran eh, di ba? Yan yung sinasabi nating sa kanila pag may time ako, di ba? Sa kanila kasi busy ako. At saka ko na lang ito todo pag nagkaroon na ako ng sasakyan, di ba? Nagkaroon na ako ng motor o kotse, di ba? Saka na lang ako magtuturo ng mga downlines ko pag marunong na ako. Di ba? Saka na lang kasi baka hindi para sa akin to, baka hindi para sa akin si Opti. Okay? Saka na lang, kumbaga pinapabukas pa natin o pinapamaya pa natin, no? So ano po yung mga example niyan, di ba? Yan, yung nagsasabing bukas na lang, di ba? Kasi ang mga other example niya, for example, kunwari hahataw ka ngayon today, di ba? Sasabihin mo, ay, hataw ako ngayon. Di ba? Kaya lang umulan ng malakas. Di ba? Umulan ng malakas, kaya sasabihin mo sa sarili mo, mamaya na lang pag tumila yung ulan. Di ba? Nga lang, syempre, hindi naman natin alam kung kailan titila. Tuloy-tuloy yung ulan, kaya minsan sasabihin mo na lang, bukas na lang. Di ba? Ngayon, kinabukasan, wala ng ulan, kinabukasan. Nga lang, sobrang init naman. Di ba? Sobrang tirik yung araw. Di ba? Next na idadala mo naman sa sarili mo ay, bukas na lang ulit kasi baka mangitim ako. Di ba? So, meaning, pinapabukas pa natin o pinapamaya pa natin, no, hanggang sa tumatagal, no? So, minsan baka dumating pa yung time, di ba, na ay, saka na lang, di ba? Kasi next time ko na lang gagawin kasi mahangin, di ba? Pati hangin sisisihin mo, hindi ka lang makapaghataw, no? So, yung magiging bukas mo na lang ay magiging next week na lang. Di ba? Kasi next week na lang kasi may gagawin ako this week, blah blah blah, busy. So, yung next week mo, magiging next month na lang, no? Tapos yung next month mo ay magiging next year na lang. Di ba? Isipin niyo na sa kakamaya natin na kakamaya, no? Dahil ayaw natin siya gawin. Pwede naman gawin ngayon, pero dahil kakamaya natin, bukas na lang, next week, next month, next year na lang hanggang sa dumating sa point na hindi na lang. Di ba? So wag na lang, hindi na lang. Kasi bakit? Na wala kang nagiging resulta kasi nga kakamamaya natin. So yun po yung procrastination, yung pinapabukas mo pa o pinapamaya mo pa, no? Kung pwede mo naman gawin, bakit hindi pa ngayon? Di ba? So yan po yung unang-unang dapat yung iwasan, guys, no? So yan po ay isa sa pinaka deadly pitfall dito sa pagde-network, no? So kahit saan naman i-apply mo to, no? Kahit sa anong bagay yung ginagawa natin, kailangan meron kang full commitment, no? Na kailangan wag mo na ipamamaya kung kaya mo naman gawin, no po? Ngayon. Okay, so ayan, no, tulad nga ng sabi ni sino nga ba to, si Madam Auring. No? So, di ba? Sa networking kailangan daw ng sipag at tiyaga, di ba? Kasi walang himala, no? So sa madaling sabi po, no, kailangan mo talagang sipagan at pagtiyagaan yung ang ginagawa natin, no po? So, alam ko po mahirap, no po, hindi naman wala namang madali kahit saan naman, no? Ang problema lang is sa ibang bagay nga pinaghihirapan natin, 'di ba? Kahit pagalitan tayo, 'di ba? 8 oras tayong papasok kahit pagalitan nilang beses, 'di ba? Hindi pa no absent no late, 'di ba? Pinagtiyatiyagaan nga natin eh. 'Di ba? Pero alam naman natin sa sarili natin na walang pagyaman sa ginagawa natin, pero ginagawa natin. How much more dito sa Opti na pinaalam sa atin na pwedeng magbago ang buhay mo, di ba? Pwede kang yumaman, di ba? Pwedeng ma-improve yung lifestyle mo. So meaning sa madaling salita, may success, no? So hindi ba natin yun paghihirapan? Syempre, may hirap din dito. Pero ang good thing is, lagi ko ang sinasabi ay mahirap man, sulit naman. Di ba? So sa madaling sabi po, no, sulit yung ginagawa natin sa Opti, guys, okay? So wag na natin patagalin. Okay? Kasi kakamamaya natin, kaya abutin ka na next year, 2025, no? Napag-iwanan ka na ng mga kasabayan mo, sayang. Sayang naman po, no? Sayang at nakapasok ka sa Opti ng habang bata pa. Okay? Pero dahil pinagmamaya pa natin, mapag-iiwanan ka talaga, guys. Okay? So next po, no? Ayan, reinventing the wheel. Okay, reinventing the wheel. Ano po 'yan?
So reinventing the wheel, iyan po yung yung binabago natin yung sistema o yung tinatawag na kung ano yung nakasanayan natin sa sa Opti o yung kultura natin, no? Binabago pa natin yung sistema, although maganda naman yung sistema natin, no? Hindi na natin kailangan baguhin o gumawa pa ng ibang bagay, okay? Kung may effective formula naman na sistema naman na ginagawa si Opti. Kasi kung hindi po effective yung formula o yung sistema natin na ginagawa sa Opti, malamang hindi po ganito ka-successful si Opti. Tama ba, guys? So sa madaling sabi nga po niya, na bigyan ko lang kayo ng konting tip, no? Last year, no, mula nung nag-lockdown, maraming company ang nagbagsakan. Tama po? Lahat ng tao ay apektado. Lahat ng trabaho ay apektado, lahat ng negosyo ay apektado, no? So pero no, sa maraming kumpanyang 'yon, no, maraming bumagsak, maraming surviving lang, okay? Tanging ang Opti, no, o iilan, no? Pero isa ang ating company, ang One Opti Lifestyle, sa mga nag-grow mula nung nag-lockdown. No po, in fact po nga niyan, mula nung nag-lockdown, nag-times 3 ang ating growth, no, in terms of sales, in terms of packages, no? So meaning nag-grow lalo in the midst of situation. No, kung kailan na maraming nagbagsakan, ang Opti ay patuloy na umaangat. So sa madaling sabi po, no, merong magandang sistema si Opti na hindi na natin kailangang baguhin. Kasi bakit? Kasi nagiging successful si Opti, patuloy na naging successful dahil sa magandang sistema niya. Okay? So meaning hindi na natin kailangan mag-isip pa ng ibang idea, no, ibang paraan, no po? Kung maganda naman yung nasimulan, no po? So, okay? Kaya guys, iwasan niyo po yung gagawa kayo ng sariling sistema, lalo na sa grupo nyo. Okay? Kasi baka ang tawag po doon ay baka mangyari ay malayo sa kultura, malayo sa sistema. So ang magiging benefit po noon ay ikaw magbe-benefit din noon. Meaning, pwedeng mapasama yung paglaki ng iyong grupo, no, o pwedeng ikasama ng bawat isa. Okay? So kaya guys, tiwala ka lang sa sistema ni Opti, no, na meron tayong magandang sistema, okay? Dahil doon nagiging successful po ang ating pagpapalaki sa ating grupo, no? That's why very successful si Opti. Okay? Kaya kung meron kayong sistema sa grupo nyo na, di ba, na gumagawa ka ng sariling sistema, feeling mo maganda o magaling ka, di ba? Syempre, lahat naman 'yan, no? Alam mo na ang lahat. O sa madaling salita, ang tawag sa iyo ay acne. Di ba? Yan yung naririnig niyo sa ibang training, di ba? Ang acne po, ang meaning po nun ay alam ko na yan. No? So kaya guys, merong point na kailangan nating mag-stay sa level natin, no? Maganda yung mag-growth, maganda yung magaling ka, pero wag naman darating sa point na iibahin mo na yung sistema. Lalayo ka sa kultura ni Opti. Okay guys, doon ka babagal lalo. Okay, so kaya guys, iniiwasan natin yung magkaganon, okay? Ayan, tulad nga ng sabi dito, no? For example to, yung the analytical mind, di ba? Too much analyzation leads to paralyzation. Ano po meaning niyan? Di ba? Yung analyze ka ng analyze, isip ka ng isip ng bagong sistema, di ba? Kakaisip mo, di ba? Hanggang sa malid ka na sa paralyzation, maparalisa ka na kasi bakit? Hindi ka makagawa ng action kasi bakit? Kakaisip mo. Reinventing the wheel mo, no? So, ayan, tulad nga ng example diyan, no? Kinukumpara mo yung sarili mo sa iba, okay? So, actually guys, no, bigyan ko kayong tip. Wag niyo i-compare yung sarili niyo sa iba, guys. Kasi lahat tayo ay unique in our own ways. No po? For example, marami nagsasabi na kung ikaw na yung magiging next na Michael Jordan, kumbaga, for example, di ba? So, bigyan ko kayo ng mas magandang idea. Okay? Maganda maging syempre next Michael Jordan ka o next superstar ka, no? Pero ang mas magandang mindset diyan, guys.
wag mo i-compare yung sarili mo as a Michael Jordan, no, o iba-iba pa nga iniidolo mo, no. Dapat ang mindset natin ay ikaw yung maging next you. You will be the next you. You will be the next superstar. No po? So kaya guys, dapat mas maging mas mataas ang iyong ang aspiration, no? So, ayan. Ayan, so ano pa yung benefits ng reinventing the wheel, 'di ba? Magke-create yan ng division, no? Division and factions, no? So divisions, yan po yung siyempre bahabahagi. Magkakaroon ng bahabahagi ang grupo. Alam naman natin sa company natin, no, sa One OpTI, isang pamilya lang tayo, guys. Okay? So iwasan natin yung magkaroon ng bahabahagi. Ilalayo mo yung grupo mo sa iba. So ang tawag doon po ay pambabakod. Okay? Dahil nga isipin mo na magaling ka, no? Kaya mo mag-lead, pero darating ka na sa point na yung leadership mo ay magkikreate ka na ng division. So pangit po 'yun, guys. Okay? Mahihirapan ka po nun lalo. Okay? So, ayan. So sabi dito, creating different culture, no? Wag niyo na, tulad ng sabi ko, no? Magki-create ka ng different culture kapag ikaw ay lumayo, no? O nag-iba ka pa ng ginagawa, no? So, yan po yung mga benefits kapag ikaw ay nag-reinventing the wheel, okay? So next. Okay. So, listening to dream stealers, okay? Guys, marami yan, no? Napakarami niyan, guys, no? Maraming dream stealers, okay? So ano-ano po yung mga sample niyan? Andiyan yung mga kaibigan mo, di ba? Mga best friend mo pa. Okay? Sino-sino pa? Ito pinakamasakit to, no? Sa family mo pa manggaling, no? Yung ipapa-stop ka nila kung sino pa yung alam mo na mag-susupport sa iyo. Number 1 na masusuporta sa iyo. Malalaman mo pala sila pa yung number 1 na magpapahinto sa iyo para makuha mo yung pangarap mo, no? So yan, example nga, parents, no? Yan, malala to, no? Girlfriend at boyfriend, di ba? Hindi mo pa asawa, di ba? Ayaw nang matupad yung pangarap mo. Okay? So baka makapag-isip-isip ka na niyan kung sino ng mo, no? So hindi, joke lang naman 'yun, no? Pero yun, doon naman ma-determine 'yun, no? Yan, spouse, no? Mga asawa. Okay? I mean mga asawa. Yung nag-iisang asawa mo, syempre, yung mga asawa ninyo. Okay? So, ayan, yung mga other networking company, di ba? Natural yan. Di ba? Nasasabihin nila, wag ka na mag-opti, dito ka na lang sa amin, no? Makikipagsimpatya sa iyo, no? Ayan. Ay, ito number 1. Di ba? You. Di ba? Sarili mo, no? So guys, napakarami yan. Napakaraming dream stealers, no? Kaya guys, wag ka magpa-apekto sa negative environment, no? Kaya mabilis tayo ma-discourage kasi nakikinig tayo sa mga dream stealers, no? Kaya dahil nakikinig tayo sa mga dream stealers, lalo kang babagal makuha ang yung success dito. Okay? So kaya wag kang makikinig sa mga taong nihila sa iyo pababa. Okay? At sa mga taong hindi naman successful sa buhay. Marami yan eh. Diba? For example, di ba? Mayroon tayong mga kapitbahay, hindi man kapitbahay, yung mga kakilala natin na yung nagbibigay ng words of wisdom, di ba? Yung sasabihin nila, ito gawin mo, ito gawin mo, ito gawin mo. Diba? Huwag mo gawin yan, ito gawin mo. So, yun po yung mga fake teachers kung tawagin, no? Yung nagbibigay sila ng wisdom, no? Pero hindi naman nila ginagawa. Okay? Wag kang makikinig sa ganun, guys. Kasi parang titignan mo lang, nagsasabi siya ng ganito, ito gawin mo, ito gawin mo. Pero kung titignan mo naman kung ano yung ginagawa niya, salungat sa sinasabi niya. So that's we call fake teacher. Okay? Wag kayong makikinig sa mga fake teacher. So sino yung mga real teacher? Siyempre, yun yung opposite. Ang mga real teacher, yan po yung mga nakakuha na ng success. At sinasabi nila yung mga bagay na ginawa nila, kaya sila naging successful. So sa madaling sabi po, guys, kung gusto mong maging successful dito sa OPTI, makinig ka sa mga taong may resulta dito. 'Di ba? So sino yan? Una, siyempre sa upline mo, 'di ba? Siyempre yung bukod sa upline mo, may mga uplines at uplines pa yan, 'di ba? Meron tayong mga achievers, 'di ba? Meron tayong mga achievers, mga
top earners, no? Meron tayong mga mentor, no? Meron tayong mga uplines na grabe, 'di ba? Nandiyan sila upline Gab, Coach Lester, no? Coach Marie Chris, no? Nandiyan lahat ng mga successful mentors natin, no? So, saan pinakamaganda kumuha ng advice? Sa mga taong successful. Okay? Kasi alam kung bakit sila naging successful, alam nila yung sekreto para maging success. Kasi hindi naman sila makakapunta sa success na narating nila ngayon kung wala silang ginagawang tama. Tama? So sa madaling sabi po, no, yun po yung pinaka the best advice sa matatanggap nyo. Kaya imbis na makinig ka sa negative, okay, na wala namang narating sa buhay, no? Masakit man pakinggan pero that's the reality. Okay? Maraming tao sa labas ang puro puro salita lang, pero kulang sa gawa. Okay? So kaya guys, iwasan yung makinig sa mga taong negative. Bigyan ko kayo example, no? Meron akong kaibigan, actually tinuturing ko siyang best friend, no? Tinuturing ko siyang best friend. Ngayon, syempre kwento ko lang, no, ang story ng pag-oopti ko nung nagsimula ako. Yung best friend ko, syempre, mindset ko dahil best friend ko siya, makikinig siya sa akin. 'Di ba? Yung sasabihin ko sa kanya, paniniwalaan niya kasi mula high school, no? First year hanggang mag fourth year, best friend talagang elementary to high school talaga magkakilala na kami. So kaya syempre naglatag ako, pinresent ko sa kanya yung opti, 'di ba? So in-expect ko talaga sasali siya kasi 'di ba best friend mo siya eh, 'di ba? Maniniwala siya sa iyo kung anong mindset mo, gusto maging successful, iniisip mo ganun din siya. So ngayon, naglatag ako, sabi niya sa akin, bro, maganda yung ino-offer mo. Maganda yung company. No? Pero ayoko. Okay? Ayokong sumali. Ayokong mag-networking. Okay, yung salitang networking, no, binanggit niya, parang pina-emphasize niya sa akin, no? Ayaw niya daw. Okay? Ngayon, so nasaktan ako, syempre first nasaktan ako. Tapos nag-add siya sa akin na itigil mo na 'yan. Itigil mo na lang yung pag-oopti mo kasi wala kang mararating diyan. Okay? Kasi yan trabaho yan ng mga walang magawa sa buhay. Okay? Kasi hindi naman daw to profession, 'di ba? Hindi naman daw to wala naman daw to sa college, no? Hindi naman to pinag-aaralan, etc. So, samot-saring negative yung sinasabi niya sa akin. So, at first sasaktan ako syempre. Pero hindi naman ako nagalit. Tinanong ko lang siya. Okay? So sabi niya sa akin, tumigil ka na, wala kang mararating diyan. So isa lang tinanong ko sa kanya. Sabi ko, o sige bro, i-stop ko yung magki-quit na ako sa Opti, magki-quit na ako as a networker. Okay? Ngayon, sabi ko sa kanya, o sige, magki-quit na ako ngayon. Anong gagawin natin ngayon? Di ba? So sabi ko, sige, magki-quit na ako ngayon. Hindi na ako mag-Opti. Okay? O pero anong gagawin natin ngayon? So yun lang tinanong ko sa kanya. Okay? Alam niyo po ba sagot niya? Wala siyang nasabi. Okay? Wala siyang nasabi sa akin. So sa madaling sabi po, guys, ano yung point? Ano yung point na sinabi niya sa akin mag-stop ako? Hindi ko lang sinasabi sa best friend ko to. Baka kasi mayroon kayong family, friends, okay? Magulang mo, girlfriend mo, asawa mo nagsabi itigil mo na yan kasi wala kang mararating diyan. Itanong nyo lang, isang tanong lang. Magki-quit ako ngayon, pero anong gagawin natin ngayon? Okay? Meron ka bang plano para sa akin? Okay? Meron ka bang nakahandang plano, okay, para makuha ko yung pangarap ko? Kasi sa madaling sabi po, sinabi ko sa kanya, kaya ako nag-opti kasi may pangarap ako. Para matupad ko yung mga pangarap ko mula ng bata ko, gusto kong matupad to, gusto kong magkaroon ng sariling bahay, sasakyan, no? Mga magagandang damit, etc. So, anong purpose? Bakit mo ko pinapahinto? Okay? Kasi concern ka ba sa akin? Okay? Concern ka ba sa akin na kaya mo ko pinapahinto kasi meron kang plano sa akin? Okay? Kung concern ka talaga sa akin, dapat meron kang proposal sa akin na mas maganda sa Opti. Tama? Kung gusto mo ko pahintuin, dapat meron kang nakahandang plano para sa akin para makuha ko yung pangarap ko. Pero kung wala ka palang gustong sabihin, gusto mo lang pala sabihin na huminto ako pero walang dahilan,
malabo yan. Okay? Kung ayaw mo sumali, kung 'di ba okay lang 'yon. Kasi hindi lang naman ikaw ang pwedeng ma-offeran ko nito, no? Hindi lang naman ikaw yung taong pwede kong alukan, okay? Pero yung the fact na sabihin mo sa akin huminto ako nang walang purpose, parang hindi tayo magkakasundo diyan. Okay? So, guys, hindi ako nagagalit, no? Huwag kayong magalit sa mga taong 'yan, okay? Binibigyan ko lang kayong tip. Okay? Para sa mga taong nagsasabing ihinto mo na 'yan. Wala kang mararating diyan, okay? Wala kang tawag doon, ma-scam 'yan, di ba? Maraming magsasabi sa iyo noon. Yun po yung mga tinatawag na dream stealer. Okay? Huwag niyo silang pakinggan, guys. Ang manindigan sa inyo, ano ba yung nakita mo sa Opti? 'Di ba pagbabago ng buhay? 'Di ba yung nagkaroon ka ng pangarap? 'Di ba? Nagkaroon ka ng pangarap na maging dumating yung araw na maging milyonaryo ka, na mabigay mo yung magandang buhay para sa pamilya mo. Okay? Tapos hahayaan mo yung isang tao na nagsabi sa iyo na huminto ka, 'di ba? Tapos hihinto ka dahil sa kanya. Hindi ka naman nag-opti para sa ibang tao eh. Hindi ka naman nag-opti para lang i-please yung mga tao, hindi. Kaya tayo nag-opti guys kasi meron tayong pangarap, meron tayong pangarap sa sarili natin, meron tayong pangarap para sa pamilya natin. Okay? Kaya guys, never kayo, kung bakit ako nagtagal dito guys no sa Dream Stealer na to, kasi napakarami nito guys. Okay? At yung pinakamatindi diyan, yung nakasulat nga diyan ay you. Okay? Baka ikaw pa mismo yung nagsasabi sa sarili mo na hindi mo to kaya. Okay? Guys, lahat tayo ay may posibilidad na yumaman sa Opti. Lahat tayo ay may posibilidad na magbago ang buhay sa Opti. Walang background check, no? Hindi hinihingi kung gwapo ka ba, no? Gwapo ba? Okay. So, kahit ano pang itsura mo, kahit ano pang kulay mo, kahit saan ka pa nanggaling, okay, hindi po basihan 'yun sa Opti, guys. Okay? Ang basihan po dito sa Opti kung malaki yung pangarap mo. Malaki yung pangarap mo para sa sarili mo, para sa pamilya mo, gusto mo magbago buhay mo, welcome na welcome ka sa Opti, guys. Okay? So, kaya guys, no, iwasan niyo 'yan. Yan po yung isa sa pinakamatinding pitfall, no, o bangin na masasagupa niyo dito sa pag-Opti natin. Okay? So, ayan. So, yan. Isa pa 'to. Lack of initiative. Okay? Hintay mo pa yung utos ng upline mo para kumilos ka lang. Di ba? So walang pagkukusa. Initiative meaning yung pagkukusa. Okay? So wag mo nang hintayin yung ipapagawa sa iyo ng upline. Okay? O yung mga mentor natin, okay? Gawin mo na lang. Wag ka nang mag-analyze pa. Okay? So tulad nga ng sinabi ko kanina, 'di ba? Na topic natin 'yan, yung too much analyzation will lead to paralyzation. Okay? Guys, wag na nating hintayin na utusan pa tayo. Guys, kasi bakit? Hindi naman natin wala naman tayong boss dito na para sabihin sa iyo na kailangan mo nang kumilos, di ba? Meron tayong upline na nagga-guide sa atin. Pero it doesn't mean na sabihin lagi ni upline yung gagawin mo para ka lang kumilos. Okay? Huwag mo nang hintayin na sabihan ka pa ni upline mo na humataw ka na, gumising ka na, humataw ka na, no? Mag-training ka, okay? For example, may training tayo tonight. Every night may training tayo. Wag na dapat hintayin si upline na magsabi na, dalo ka ng training ha. Okay? Guys, hindi naman to para kay upline mo eh. Di ba? Tatanungin ko ulit kayo guys, bakit ba tayo nag-Opti? Bakit ka ba nag-Opti? Para sa upline mo ba? Di ba? Para sa ibang tao ba? Di ba kaya ka nag-Opti? Kasi para sa iyo din to. Di ba? Para din to sa pamilya mo. So meaning, bakit kailangan maghintay pa tayo ng utos galing sa iba? Di ba? So sa madaling sabi po, no, nasa atin yung decision, no. Dapat nang magaling na sa atin yung initiative, no, o yung pagkukusa na nasimulan si Opti. Nandiyan man si upline o wala, gawin mo siya. Kasi bakit? Parang meron kasi mga member na hintayin ko si upline, di ba? Meron akong prospect, kakausapin ko sana ngayon, pero wala kasi si upline eh. O sige, next time na lang tayo mag-usap, di ba?
Next time ko na lang kausapin yung prospect ko kasi wala si upline, di ba? Puro tayo asa sa upline, no? So guys, paano kung ano, di ba? Paano kung kakaasa natin sa upline, di ba? Kasi syempre idol natin yung upline natin di ba? Kaya lang kakaisip mo, kailangan mo siya. Kailangan mo si upline, kailangan ko si upline. Guys, ikaw din ang babagal. Ikaw din yung babagal. Paano kung mag-quit yung upline mo? Guys, pakinggan niyo to ha. Paano kung mag-quit yung upline mo na number 1 mong inaasahan para humataw? Magki-quit ka din ba? Dahil nag-quit ang upline mo, magki-quit ka na din? So ibabalik ko yung tanong, bakit ka nag-opti? Nag-opti ka ba kasi para sa upline mo? Dahil sa upline mo kaya ka nag-opti? Kaya ka nag-opti kasi para sa pamilya mo. Meaning mag-quit man yung upline mo, mag-quit man yung downline mo, mag-quit man lahat ng tao. Pero ang number 1 na dapat hindi ka mag-quit ay para sa pamilya mo. Kaya guys, walang dahilan para hindi mo gawin si opti. Okay? Hindi dahilan na wala kang upline. Hindi dahilan na meron kang upline. Okay? Wala sa upline ng success mo. Wala sa ibang tao. Nasa iyo pa din. Okay? Lagi ko nga sinasabi sa mga members, no? Ayan, nasasabihin ko sa inyo, guys. Kasi guys, kahit ano pang sabihin ng upline mo, okay? I-positive ka man niya, okay? Pag sinabi niya sa iyo, "Oh, training tayo tonight, ha?" Okay? Nasa iyo ang desisyon. Kung dadalo ka ba or hindi. Okay? Ngayon, paano naman kung i-negative ka ng upline mo? "Oh, wag ka mag-training ngayon, ha?" Nasa iyo pa rin ang desisyon. Kung magte-training ka o hindi. So sa madaling sabi guys, ang upline is just a guide. Okay? Pero it will not determine you as a leader. Okay? Wala siyang control sa magiging action mo. Wala ang control ang upline mo, ang mga mentor mo sa iyo. Ikaw pa rin na magde-decide kahit i-positive ka ng apply mo, kahit i-negative ka ng apply mo, ikaw pa rin na magde-decide kung gagawin mo ba siya o hindi. Okay? So kaya guys, wag nang humingi ng anong tawag dito? Ng sign. Wag na humingi ng sign para kung hahataw ka ba ngayon or hindi. Okay? Magkaroon na tayo ng initiative, okay? Na gawin si Opti kasi para to sa iyo. Para to sa pamilya mo. Okay? Kaya guys, iwasan nyo yan. Okay? Okay, tulad nga sabi dito, stop waiting for things to happen. Okay? Huwag ka na maghintay na kung anong mangyayari. Okay? Kasi walang mangyayari kung wala kang pangyayarihin. Okay? Go out and make them happen. Okay? Ikaw din ang gagawa ng guys. Okay? Kaya wag na natin iasa pa. Huwag na natin iasa pa sa ibang tao kung ano mangyayari sa atin dito kasi nasa atin ang kakayahan para maging successful tayo dito. Okay? Bonus na lang. Okay? Kung tinutulungan tayo ni upline, bonus 'yun. Okay? Pero it doesn't mean na hindi ka magiging successful pag walang upline mo. Okay? So kaya guys, no? Next, no? Neglecting small sales. Okay? So ano 'yan, 'di ba? For example, ayaw magbenta ng products. Di ba? So maraming kasi siyempre may iba sa atin na may galing sa iba't ibang trabaho, okay? Meron galing sa professional, no? Kunwari kunwari engineer tayo, tapos mula na nag-optic ka, di ba? Siyempre may tinapos ka, professional ka, di ba? Nagtinapos mo yung kolehiyo for how many years? Di ba? Isa kang magaling na engineering pero na nag-optic ka, di ba? Mayroon tayong products na kailangan mong i-share, na magandang produkto na kailangan mong i-share, tapos ayaw mo magbenta ng products kasi bakit baduy? Di ba? Kasi bakit parang nakakasira ng image mo as a engineer. Okay? So guys, wag niyo i-neglect 'yon. Okay? Kasi actually hindi naman tayo nagbebenta lang para kumita. Okay? Baka iniisip kasi natin kaya tayo nagbebenta kasi para kumita. No. Okay? Kaya tayo nag-aalok sa tao. Ino-offer natin to sa tao kasi may purpose. Lagi ko nga sinasabi, ito yung the best business sa buong mundo. Ang pag-opti, the best business sa buong mundo. Bakit?
Kasi meron tayong product, okay, na i-offer mo sa tao para siya ay matulungan. So sa madaling sabi po, business with purpose, kasi may purpose tayo, tumulong sa tao. Hindi lang basta tayo nagbenta ng damit kasi magmumukha kang pogi dyan. Hindi. Nagbebenta tayo, okay, inaalok natin, okay, para sila ay matulungan din. Ngayon, ang good news is dalawa. Dalawa yung natutulungan ng ating product, ng ating ng Opti. Ano 'yon? Bukod sa matutulungan ka sa kalusugan, okay? Matutulungan ka din sa pinansyal. 'Di ba? So meaning dual purpose. 'Di ba? Magiging healthy ka na, magiging wealthy ka pa. Okay? So meaning napakalaking bagay, napakasarap na mapunta sa gantong negosyo, sa gantong industry, no? Sa Opti sa madaling salita, no? Kasi nakakatulong ka na, okay, sa kalusugan nila, may iwas mo sila sa gastusin, 'di ba? May iwas mo sila sa sakit, 'di ba? May iwasan mo ang mga pagkamatay ng ilang tao, no? Meaning ang laking bagay noon. 'Di ba? Yung the mere fact na kumita ka, it's a big bonus na lang. Pero yung pinaka point pa rin kung bakit tayo nag-o-opti is para makatulong sa kapwa. Kaya guys, never neglect the products. Okay? Kapag mag-offer ka ng product, huwag mo ini-neglect 'yan. Okay? Dapat matuwa ka diyan kasi the more na marami ka na offera, na marami kang nasi-share ng product, the more na marami kang natutulungang tao. Okay? Guys, kaya huwag niyo ini-neglect 'yan, okay? Ayan, ito pa. Nine-neglect yung pag-i-invite. 'Di ba? Ayaw mag-invite. Kasi bakit? Kasi malalaman nila networking 'to, 'di ba? So guys, paano ka makakapag-share sa maraming tao? Paano ka magkaka-network? Paano ka makaka-build ng grupo mo ng maraming grupo, no, maraming members, maraming leaders, kung ayaw mo mag-invite? Number one number one na sa formula yan na kailangan natin mag-invite. Diba? Ang good thing na nga lang is dahil may upline tayo na tutulong, di ba? Mag-i-invite ka na lang, di ba? Magtutok yung upline mo, sasamahan ka, di ba? So, wag niyo i-neglect yan, guys. Okay? So, tulong yan ng mga upline sa atin. Okay? Yan, ayaw mag-flyering, di ba? Nahihiya kasi, di ba? Parang nakikita lang natin yan sa overpass. Di ba? Tayo yung nagre-reject sa mga flyers. Di ba? So, parang nakikita natin yung sarili natin na magiging ganon. Okay? Guys, hindi naman natin pinag-uusapan dito. Hindi naman natin pinag-uusapan dito yung pride. Una sa lahat, hindi naman nakakababa ng pagkatao yung mag-flyering, di ba? Yung mag-alok ng products, hindi naman eh. Okay? Ginagamit lang natin yung paraan na yun para ma-spread yung good news, di ba? Pero it doesn't mean na yun yung mag-define, okay, ng pagkatao mo. Okay? So, ayan, ito malala. Ayaw mag-training. Okay? Guys, saan ka nakakita ng negosyo, okay, na ayaw mong pag-aralan kung ano yung negosyo? Di ba? Na para bang pumasok ka sa isang business industry, okay, na ayaw mong malaman kung paano yung step 1, step 2. So, paano mo siya magagawa ng tama, okay, kung ayaw mong mag-training? Okay? Number 1 yan, guys. Okay? Kung ayaw mong mag-training, anong matututunan natin? Okay, for example, ngayong araw, ngayong gabi, okay? Napakaraming members ni Opti, guys. Okay? Pero iilan lang yung nagbibigay ng time para mag-aral. Okay? Kanino ba 'to yung pag-aaral na 'to? Okay? Para sa atin din 'to, guys. Okay? Actually, napakaswerte natin sa Opti. Why? Kasi una sa lahat, libre ang training. Libre ang training. Once na nag-avail ka ng 12 bottles ng product, okay, ng Opti-Use, okay, libre na yung membership mo, libre pa yung training. Okay, gwapo pa. Di ba? So, sino ba yun? Okay, so sa madaling sabi po, guys, no, libre na nga, ayaw mo padaluhan, nasa sayo na lang yung problema. Nasa sayo na lang yung problema. Bakit wala tayong ideya gawin si Opti? Kung bakit hindi tayo makakagawa ng tama, hindi tayo maging successful kasi tayo mismo ayaw mag-training. Okay? Guys, yung mga mentor nga natin, yung mga upline nga natin eh. Di ba? Nagti-training pa rin hanggang ngayon. Sa iba, kailangan mong bayaran yung trainings. Meron po yan. No, babayaran mo ng 5,000, 10,000, meron pang 25,000. Dadaluhan mo lang for 2 hours.
Grabe, para lang may matutunan ka. Ginagawa yan ng iba. Tapos sa Opti, libre, ayaw mo daluhan. Okay? Guys, wag sana maging attitude yan ng bawat isa sa atin. Okay? Kasi hindi to para sa iyo din to. Okay? Na magagamit mo to, okay? Panghabang buhay. Okay? Na maituturo mo din to sa mga mahal mo sa buhay. Okay? Ayan, ayaw magpa-mentor, 'di ba? Ayaw mag-seek ng guidance. Okay? Ayaw humingi ng tip sa mga uplines. Okay? Wag niyo anin yan, guys. Gawing habit. Okay? Ayun, oh, tapos gustong yumaman, 'di ba? Hay nako, 'di ba? So, ayaw mong gawin yung mga bagay na ito, okay? Kasi makakasira sa yung image. Okay? Guys, una sa lahat, kaya ka nga nag-opti kasi para merong mangyari sa yung bago. Okay? Magbago buhay mo. Tapos ang number one priority mo is yung image mo, ayaw mong masabihan ng ganto-ganto, no? Guys, lagi niyo tandaan, okay? Yung mga sinasabi ng ibang tao, magiging totoo lang 'yan pag pinanindigan mo. Okay? Kung magiging totoo lang 'yan, kung hindi mo papatunayan sa kanila na na magbabago yung buhay mo. Okay? Kaya never kang makikinig, okay? O never mong gagawin yung mga bagay na ito. Okay? So, next po, no? Ayan, small time attitude. Di ba? Small time attitude yung parang tinitignan mo lang small time si Opti. Okay? Guys, ano pong meaning niyan? Never mong titignan si Opti. Okay? Guys, saan ka nakakita? Saan ka nakakita na pwedeng kumita ng 50 mil kada linggo? Ng 200,000 a month? Saan ka nakakita na pwede ka kumita ng kalahating milyon kada buwan? Saan ka nakakita na pwede kang kumita ng 2 to 4 million kada buwan? Kahit wala kang background. Guys, nasa Opti yun. Kung hindi nyo lang alam, guys, ang mga uplines, no, yung mga top earners, okay? Guys, grabe ang mga kinikita niyan. Lalo na, no, ng mga Hall of Famer natin. Okay? May mga mentor tayo, may mga uplines tayo na kumikita ng million a month. 'Di ba? Tinalo mo pa yung presidente. 'Di ba? May kumikita ng ganung kalaki sa Opti, tapos titignan mo as a small time business si Opti. Na para bang nahihiya ka kapag i-open mo sa kausap mo si Opti. 'Di ba? Nandiyan yung kaibigan mo. 'Di ba? Gusto mong ipasok si Opti. Kaya lang nauna na sa isip mo yung kasi doktor kasi 'to yung kakausapin ko eh. 'Di ba? Doktor kasi 'to, kasi pulis kasi 'to eh. 'Di ba? Marami nang pinatumba 'to kasi kaya ayoko nga, 'di ba? So, kahit ano pang sabihin mo, okay? Guys, wag mong tignan na small time business o small time na yung ginagawa natin. Okay? Tignan mo siya as a whole picture. Okay? Ibibigay sa iyo ni Opti ang mga gusto mo sa buhay na hindi mo narating noon. Okay? Ibibigay niya sa iyo yung magandang buhay para sa iyo at para sa pamilya mo. Di ba? Small time ba ang parang sa pamilya natin? Di ba? Hindi. Guys, napakalaking opportunity ni Opti. At napakaswerte natin at nandito tayo, no? One of the company na nagpo-progress every year, every month, kahit ano pang mangyari sa mundo. Okay? Kung tawagin nga natin to ay pandemic proof. Okay? Kahit dumating yung pandemic, hindi tayo tinatamaan ng pandemic. Kasi bakit? Yun yung main purpose ng ating company. Okay? About health. Okay? So kaya guys, wag niyo titignan na small time business si Opti. At syempre, dahil titignan mo small time business si Opti, doon ka rin magkakaroon ng small time attitude. Okay? Yun yung magiging bunga kapag tinignan mong small time business ang ating company. Okay? Magiging small time din ang iyong pakikitungo o ang igagalaw mo small time din. Okay? Kaya ang gagawin mo, 1 oras ka lang o 2 oras ka lang mag-Opti. After that, di ba? Kung ano na gagawin mo, etc. etc. Kung talagang tinitignan mo si Opti na solusyon sa buhay mo, solusyon para sa pamilya mo, para sa pangarap mo, dapat meron kang big time attitude. Okay? Ano po yung meaning ng big time attitude? Meaning, full time ka.
hindi mo siya ginagawang part-time. Full-time mo siya ginagawa. Okay? Dapat wala ka ng oras para sa iba. Okay? Wala ka ng oras para sa iba pang mga bagay na alam mo namang walang pangyayarihan, no? So meaning, wag ka na dapat magbigay ng time for media, no, TV, okay? Kung ano-ano pa. Okay? Dapat ibuhos mo na yung buong time mo. Okay? Full-time attitude. Okay? Big time attitude para sa Opti. Okay? Kasi alam mo naman na pag ginawa mo to ay magbabago ang buhay mo. Okay? Ayan, sabi nga dito, no, limitations only exist if you believe they exist. Okay? So meaning, wala tayong tayo pong lahat, no, wala tayong limitasyon. Okay? Meaning pag baka sinasabi mo sa sarili mo, baka kasi di ko kaya yan. Okay? Nasa isip mo lang yan. Okay? Kasi bakit sasabihin mong hindi mo kaya yan kung nagawa na ng iba? 'Di ba? Walang imposible, guys. Okay? 'Di ba? Yung sinasabi ng kung alam niyo ang kwento ng Wright brothers, no? Na ito sila po yung nag-invent ng na nagsabi sila, na nangarap sila na makakalipad, ang tao ay makakalipad. Okay? Noong araw, no, sinasabi nila na nangarap sila na nangarap sila na may taong makakalipad din ng pagdating ng panahon. Tinatawanan yung pangarap nila, no? Ngayon, ano na bang meron ngayon? 'Di ba? Meron ng eroplano. 'Di ba? Meron ng mga dito sasakyan pang himpapawid, no? Marami ng bagay, no? Nakapunta na ang tao sa moon, no? Nakapunta na sa buwan. So meaning walang limitasyon. Okay? Lahat tayo ay lahat tayo ay may potential. Lahat tayo may potential maging better. Okay? So next, no? Ayun, isa pang medyo no? Medyo kakaibang topic, no? Abusing your sponsors. Okay? Or sa madaling sabi po ay ina-abuse natin yung uplines. Okay? Guys, wag nating syempre, wag nating i-abuse yung uplines. Hindi porkit tinutulungan tayo sa business natin, sa pag-opti na pinasok natin, lagi na tayong aasa sa upline natin sa lahat ng oras, no? So tulad nga ng topic ko kanina, guys, no? Wag natin iasa lahat sa upline, okay? Naabuso mo yung upline mo, no? Kasi una sa lahat, hindi lang naman ikaw yung dapat tulungan ng upline mo. Okay? Hindi lang naman ikaw yung may pangarap. Okay? Marami pang tao ang nangangarap. Lahat ng pumasok sa Opti, guys, nangangarap. Tapos gusto mong ikaw lagi ang kasama ng upline mo. Guys, huwag tayong maging selfish. Okay? Ang pagiging upline, yes, it's a big responsibility. Okay? Meaning, may big responsibility ang upline maturuan ng mga downlines. Kaya wag mong laging kunin yung attention ng upline mo kasi natutulungan ka. Okay? Marami pang mga taong nangangarap na katulad mo. Okay? Na gusto din maging successful sa buhay na 'to. No? So kaya minsan yun din ang dahilan na kinakabagal natin. Okay? So remember this, guys, hindi lahat ng bagay isusupport sa atin ng upline dahil may obligasyon din yan sa iba. Okay? So tulad nga sabi ko kanina, 100% pa rin ng success mo, no, ay manggagaling sa iyo. Manggagaling pa rin sa iyo 'yon, guys. Okay? Kasi nga may upline ka man o walang dahilan para huminto. Walang dahilan para tumigil ka sa ginagawa mo. Okay? May upline ka man o wala. Okay? So kaya dapat, guys, step up na. Step up ka na as a leader kasi remember, magiging upline ka din. Magiging upline ka din ng maraming members natin, maraming leaders. Okay? Kasi kapag hindi mo 'to ginawa, mapapagod din yung upline mo, no? Sa ginagawa mo sa kanya, no? Ang mangyayari, doon na lang siya tutulong sa ibang downline, no? Na nag-i-step up, no? Para hindi masayang yung oras. Okay? Pwedeng mangyari yan, guys. Okay? Kakahintay natin sa upline, no? Baka magsawa yung upline mo, natulungan ka kasi bakit? Ayaw mo mag-step up. Ayaw mong mag-grow as a leader.
Okay? Meaning, para humataw ka, kailangan lagi pa siya nandyan. Okay? Baka dumating ang time, iwan ka ni apply mo, di ba? O, pero hindi naman sa masamang bagay. Iniiwan tayo ni upline para mag-grow. Para matuto tayo, guys. Okay? So, your greatest asset in this kind of business is not your downline. Okay? Kundi yung upline. Okay? Kundi ka marunong magpalaga sa upline, mahihirapan ka. Imagine, upline ka din, di ba? What if inaabuso ka ng downline mo? Di ba? So, same scenario. Okay? Kung ayaw mo gawin sa'yo, wag mong gawin din sa iba. Okay? So, kaya lagi natin tandaan, konti lang yung upline. Marami ang downlines. Okay? So, meaning, ano ibig sabihin nun? Marami. Marami ang dapat turuan. Mas konti yung nagtuturo ng mga uplines kaysa mga dapat turuan. Kaya guys, wag na natin ubusin yung time natin para lang tayo yung maging number 1 priority ng upline natin. Okay? Pag ang downline nawala, okay? Pwede ulit magkaroon. Okay? Pero pag ang upline mo nawala, okay? Mahihirapan ka dahil hindi mo na makukumpleto. Parang may kulang na sa iyo, di ba? Kasi alam natin na malaking tulong si upline. Okay? Yeah guys, mahalin mo yung upline mo. Okay? Love your upline, guys. Okay? Pero hindi naman to the point na sobra-sobra. Okay? Pwede mo mahalin yung upline mo, pero wag naman yung sosobra na. Okay? Business ano pa rin tayo, no? Business pa rin. Okay? Okay. So ayan. Ito meron tayong example, no? Lalo na kung ikaw ay apply na, no? Pero 2 months na hindi ka pa rin marunong mag-present, no? May problema na sa iyo, guys. Pag nangyari 'yon. Okay? Kailangan, guys, the moment na pagpasok natin sa Opti, aralin mo na 'yung pagpe-present. Okay, business mo 'to. Hindi 'to business ng upline mo. Okay, business mo 'to. Okay? Ayan, ito. Meron akong kakilalang ganito, no? Eat worker. 'Di ba? Hindi networker, meaning puro puro kain, no? So ayan, ito pa isa sa mga issue, panay hingi. Okay? Panghingi hingi ng spillover, no? O panghingi ng panggalaw. Guys, no, hindi naman bangko si upline. Okay? Yes, oo, kumikita yung upline mo kasi it's part of the business. Part yan ng compensation plan natin na kumita. Okay? Meaning kung kumikita yung upline mo, huwag mo naman nabusuhin. Okay? Kaya kumikita yung upline mo kasi meron na siyang ginawang workout. Okay? Kasi nauna siya sa'yo, malamang, di ba? Meaning meron na siyang ginagawa. Kaya guys, kung gusto mo kumita, huwag ka tumingin sa upline mo. Gusto mo kumita, tingnan mo yung downline mo. Okay? Meaning, anong kailangan mong gawin? Mag-workout ka. Okay? Wag maging bangko si upline na para lang gumalaw ka, okay? Hihingi ka ng budget. Okay? Mahirap naman 'yun, guys. Wag natin sanayin. Kasi tulad nga sabi ko kanina, paano kung gawin sa'yo ng downline mo 'to? Dami mong downlines. Tapos hingian ka ng budget, di ba? Grabe naman. Grabe 'yun. Okay? Wag natin sanayin, guys, kasi babalik din sa iyo 'yun. Tandaan mo, magiging upline din tayo pagdating ng panahon. Okay? So, next. Okay, making yourself an issue. Okay? So, ito na lang yung puro na lang negative ang nakikita nila sa ginagawa nila. Di ba? So, ginagawang issue yung sarili. Di ba? Marami kang nakikita na napupuna sa sarili mo. Di ba? Ay, hindi ko kasi to kaya. Hindi ko kaya yan. Diba? Mahiyain kasi ako. Okay? Oh, guys, baka trivia, no? Ako po yung number 1 mahiyain. Okay? Hindi po ako marunong magsalita. Okay? Sinabi nga sa akin nung akala nga ng ibang tao pipe, no? At mute, no? Hindi ako marunong magsalita. Okay? Hindi ako nagsasalita kasi very tahimik po talaga ako. Ako po yung tipo ng bata na kapag dumating yung bisita ng nanay ko sa bahay, ako yung nagtatago sa likod. Okay? Ayaw ko makakita ng mapansinin ako ng tao. Takot ako sa spotlight. Takot ako magsalita sa tao. Okay? So pero bakit ko siya nagagawa ngayon? Kasi guys, lahat ng problem ay may solution. Okay? Lahat ng problem ay may solution. Meaning kung problema ko ay mahihayin ako dati, hindi ako marunong magsalita, yan po ay napag-aaralan. Okay?
Bakit tayo marunong ngayon? Bakit hindi tayo naluloko masyado hindi tayo naluloko? Kasi tinuruan tayo ng magulang natin. 'Di ba? Na huwag magpaloko, 'di ba? Iwas sa mga gantong bagay, iwas tayo sa mga ganto. Okay? Lahat ng bagay ay natututunan. Kaya yung sasabihin mo sa sarili mo na hindi mo kaya 'to, no? Hindi mo kasi mahiyain ka, 'di ba? Hindi lahat po 'yun ay natututunan, okay? Kaya guys, wag niyo gagawing issue yung sarili niyo, no? Tapos sasabihin mo sa sarili mo, malas ako, 'di ba? Actually, hindi ako naniniwala sa malas at swerte. Okay? Guys, ako mismo, hindi ako naniniwala sa malas at swerte. Kung ano yung nangyayari sa buhay natin, guys. Yan nangyayari yan kasi yan yung dahil sa ginagawa mo. So ano ibig ko sabihin? Sa buhay natin, hindi natin makukuha yung mga bagay na gusto natin. Okay? Kasi ang makukuha kung ano yung nangyayari sa buhay natin, kasi yun ay deserve para sa iyo. Kasi bakit? Depende sa ginawa mo. Okay? Pwede nga kung bakit kasi naswerte, baka kasi may ginagawa ka. Okay? Bakit ka kaya malas? Kasi baka wala kang ginagawa. Okay? So parang ganun lang. Kaya meaning, tayo mismo ay nagke-create ng sarili nating swerte sa buhay. Okay? Kaya meaning, kaya hindi po uubra yung sinasabi nating, ay, hindi kasi ako yumaman kasi kasi si upline hindi ako sinamahan eh. Di ba? Hindi ako yumaman sa Opti kasi di ba? Wala kasi akong panggalaw eh. Di ba? So meaning na yung mga samot-saring dahilan, okay? Kung bakit kami namalas ay kasi dahil din sa iyo. Meaning kung ano man yung nangyayari sa iyo, deserve mo yan kasi ano bang ginawa mo. Kung gusto mo talagang may mangyari sa buhay mo, pangyarihin mo. Make it happen. Huwag mong hintayin na may mangyari sa iyo. Kasi kakahintay mo, may mga taong kinukuha na nila yung pangarap nila. Ikaw, isip ka pa rin ng isip kung anong gagawin mo. Di ba? So, tapos sasabihin mo pa sarili mo, kasi hindi naman ako marunong. Wala naman nagsimulang magaling dito, guys. Okay? Walang nagsimulang magaling. Pero, gagaling ka kung sisimulan mo na ngayon. Okay? So, sa madaling sabi, guys, lahat tayo ay may prosesong tinatawag. Okay? Walang instant. Kung bakit may alam si upline mo, may alam yung mga mentor natin kasi pinag-aralan nila, nagbigay na sila ng time to learn. Okay? Meaning nag-invest na sila. Okay? So meaning ikaw naman dapat na mag-invest. Para saan? Para sa iyo. Para sa iyo din 'to. Okay? Tapos isa pang issue sa sarili mo, hindi naman kasi ako magaling, 'di ba? 'Di ba? Hindi ako marunong, same. Okay? Huwag mo sabihin sa sarili mo na hindi mo kaya 'to. Okay? Lahat tayo may kapabilidad na magbago yung ating sarili, okay? Emotional, no, at negative, walang tiwala sa sarili. Kaya negative na rin ang na-attract natin sa business, okay? So, number 1, no, nagiging issue yung sarili natin. Yun yung pinaka masama, pinaka pangit. Kasi bakit? May magsasabi, tulad ng topic natin kanina, may magne-negative sa iyo, yung dream stealer. Pero mas malala kung yung nagdi-dream stealer ay sarili mo. Yung dream stealer ay sarili mo. Okay? Kasi ginagawa mong issue yung sarili mo. Okay? Understandable kung may kahinaan tayo. Walang perpekto. Okay? Walang perpekto na tao. Okay? Pero lahat tayo ay pwede maging better version ng sarili natin. Okay, guys? Okay. Okay. Ayan, no, sabi nga dito, no, kasi wala kasi akong kakilalang may pera, no? Kaya hindi umahataw, no? Wala po kasi akong kakilalang mahilig sa business, no? Hindi kasi ako magaling magsalita, di ba? Hindi kasi ako masipag, di ba? Wala po kasi akong time, di ba? So, maraming ganyan nagdadahilan. Ay, gusto kong mataw, di ba? Ay, kaya lang wala akong time eh, di ba? Isipin mo, di ba? Pumasok ka sa business tapos ayaw mo magbigay ng time. Parang may mali. Okay? Hindi po kasi ako gwapo, hindi kasi ako maganda. Di ba? Guys, hindi pinag-uusapan yan. No? So, ayan, ayoko po kasi yung napupuyat. Di ba?
Ayaw ko pong kumausap ng tao. Number one natin gagawin sa Opti yan. Bakit ayaw natin kumausap ng tao? Di ba? Ayaw ko pong mag-invite. Di ba? Ano pa? Ayaw ng asawa. Yan, yung number ano din yan. Isa sa pinakamalalaking topic, no? Malalaking issue. Ayaw ng asawa ko. Di ba? Ayaw ng asawa ko eh. Di ba? Hindi na dahilan. Di ba? Samot-saring dahilan. Ginagawang issue yung sarili. Ginagawang issue yung iba't ibang bagay. Tapos gusto mong yumaman. Di ba? Gusto mong yumaman, kaya lang, ang dami mong dahilan. Ang dami nating dahilan. Walang problema sa ibang tao. Nasa atin ang problema. Okay? So guys, wag niyong gawing issue yan. Okay? So, eto pa. Ano pa yan? Taking rejections personally. Di ba? Taking rejections personally. Guys, dapat manhid tayo dyan. Okay? Madaming networkers na ganito. Okay? Lalo na kapag malalapit na tao. No? Excuse me? Malalapit na tao sa kanila yung nag-reject sa kanila, no? Tulad nga sabi ko kanina, kwento ko na yung best friend ko, tinanggihan ako, ni-reject ako. Lalo na, syempre, kung pamilya mo, di ba? Kaibigan mo, kamag-anak, no? Ni-reject ka sa business na ino-offer mo. Okay? Lagi na lang natin tatandaan na hindi naman yung tinanggihan. Hindi naman nila tinanggihan, ikaw. Okay? Hindi naman nila tinanggihan is yung business na ino-offer mo. Okay? Ang tinanggihan nila ay yung opportunity. Okay? Kaya mo nga sila ino-offera ng business kasi para magkaroon din sila ng opportunity na katulad mo. No? May isa ako nakakatawang kwento sa inyo guys na may isa rin akong kaibigan. Dami kong kaibigan na inoffera nito na-shinare nito eh. Sabi niya sa akin, Renz, ayoko sumali kasi pagkakakitaan mo lang ako diyan eh. Di ba? Kasi alam ko kapag sumali ako, kikita ka, di ba? Sabi niya sa akin. Di ba? Pagkakakitaan mo lang ako. Tapos sabi ko naman sa kanya, ito lang. Sabi ko, kung pagkakakitaan kita, di ba? Ang tanong ko sa iyo, may pera ka ba? Di ba? Sabi niya sa akin, wala. Ba't kita pagkakakitaan kung wala ka palang pera? Di ba? Parang ang tingin nila, ay kapag na-recruit mo sila o nakuha mo sila, ay yayaman ka na lang bigla. Parang ganoon. No? So parang pagkakitaan mo sila, parang pagkasali nila, yayaman na kagad tayo. Hindi po ganoon. Okay? Kung bakit nga natin to ino-offer sa kapwa natin mahihirap. Kasi para magkaroon din sila ng chance. Okay? Na kumita, di ba? At lumusog din yung ang kalusugan nila. Kasi guys, kung ang business natin ay para lang kumita, dapat number one, inalok na lang natin to sa mayayaman. 'Di ba? Kung talagang ang layunin natin ay kumita, dapat mayayaman yung inaalok natin. Okay? Kung talagang layunin natin kumita, dapat ang packages natin ay kalahating milyon per account, 'di ba? 1 million per account, 100,000 per account, 'di ba? Kung layunin natin kumita. 'Di ba? Kaya nga ang Opti ay pangmasa, 'di ba? Pang mahihirap tulad natin kasi para magkaroon ng chance, 'di ba? Small investment pero with a big chance of to succeed, no? Big opportunity para sa mahihirap. Para sa mahihirap to, guys. Para sa atin to. Okay? Hindi to para talaga sa mayayaman. Okay? That's why hindi po totoo yung sinasabi na, 'di ba? Na yayaman tayo dahil sumali sila, hindi, no? Isa lang sila, sa part lang 'yon, no? Barya lang 'yon kung tawagin, okay? So, ayan. So, kaya dapat kapag nare-reject ka, okay, dapat pusong mamon, 'di ba? Dapat wag pusong mamon pala, I mean. Wag dapat ay pusong mamon na masasaktan agad na sabihan ka lang na ayaw, ni-reject ka. Magtatampururot ka na, no? Dapat ikaw ay Batman, no? Ano po yung Batman? Batot, manhid. Dapat batot manhid tayo, guys. Okay? Dapat ngayon guys, bigyan ko kayong tip paano maging batot manhid, no? Maging Batman. Okay? Huwag mo i-take yung rejection as personally, okay? Huwag mo siyang damdamin. Okay?
bigyan ko yung tip para maiwasan nyo yung pagiging masaktan. Kapag nireject kayo, ang lagi nyo sasabihin sa kanila ay thank you. Okay? Thank you for your time. Thank you for dahil hinayaan mo ko mag-present sa iyo, 'di ba? Tinanggihan ka man nila, mag-thank you ka. Huwag kang magagalit, guys. Okay? Pagka thank you mo, sabayan mo ng ngiti. Okay? Ngumiti ka at mag-thank you ka. Okay? So that way, maramdaman nila yung pagiging professional mo. Okay? Hindi yung parang tipong dahil hindi ka napagbilhan, magagalit ka na. Okay? Guys, lagi niyo tandaan ano pa rin to, dapat maganda ang pakikipagsalamuha mo sa tao kasi that way ma-encourage mo sila sa magandang paraan. Okay? Kaya guys, huwag kayong ma-easily discouraged, no? Ayan. Next, no? Ito. Walang iwasan niyo to guys, yung walang short and long-term goal. Okay? So ano 'yan? So guys, meron akong maano sa inyo guys, no? Lalo na sa mga naka-team building na, no? So sa mga graduates, congratulations sa inyo. Sa mga hindi pa nakadalo ng team building, daluhan nyo ito. Okay? So yung meaning ko doon ay 'di ba meron tayong long-term goals? 'Di ba? Ano po 'yan? Yan po yung mga dreams natin. Mga pangarap natin for 5 years, for 10 years, for 15 years. Ano 'yan? Yung magkaroon ka ng sariling farm, no? Magkaroon ka ng magandang kotse, no? Sports car, magkaroon ka ng mansyon, di ba? Samot-saring goal o dreams, no? Yan yung long-term goal. Pero ang nakakalimutan ng iba ay yung magkaroon ng short-term goal. Ano yung short-term goal? Meaning yan po yung for 1 month, for 3 months, for 1 week, for a day, no? Wag niyo dapat guys magkaroon tayo niyan, no? Wag niyo kaligtaan na magkaroon kayo ng short-term goals. For example ng short-term goals, ano 'yan? For example, magkaroon ka ng pay-in. Dapat ang goal ko ngayon for month of November, sa isang buwan, magkaroon ako ng 30 pay-ins, di ba? Magkaroon ako ng 30 pay-ins sa loob ng isang buwan. O magkaroon ako ng 300 pay-ins sa loob ng isang buwan. Di ba? Tapos i-divide mo siya, no? Ilan yung magiging pay-in ko for a week, ilan yung magiging pay-in ko for a day. Okay? For every day, no? So ano pa yung mga example ng mga short-term goal na kailangan mong i-target, okay? For short amount of time. Dapat for sa buong buwan na to, dapat may ma-duplicate akong 5 leaders, 'di ba? Sa isa buwan na to, magkaroon ako ng 10 leaders na ma-duplicate. No, nakatulad ko, marunong magsalita, dapat marunong siya mag-present, dapat marunong siyang humataw, no? Marunong siya mag-training, etc., etc. Okay? That way magkakaroon ka ng reasons to wake up every day. Okay? Kasi bakit? Meron tayong short-term goal na i-hit mo every day, no? Because you have a goal to achieve. Okay? For example, ano yung the best na goal every day, di ba? Yung paggising mo ng umaga. Di ba? Pagkagising mo ng umaga, 6 AM, dapat nakakain ka na, di ba? Dapat di ba, niligpit mo yung higaan mo, nagwalis ka na, naglinis ka na. That's the short-term goal na kailangan mong gawin every day. Okay? Para meron kang rason bakit ka gumising ng umaga. Okay? Ilan yung kakausapin mo every day? So yun po yung short-term goal. Okay? Dapat wag niyong ine-neglect yung guys, no? Okay, so now, I'll give you a tip po. Bibigyan ko kayo ng tip. Ito, the best goal for yourself. Okay? Ang goal mo dapat for short period of time, no? The best to. Okay? Dapat yan ang motivation mo. Dapat yan ang goal mo every day. Dapat, kung hindi ka marunong mag-present ngayon, dapat bukas marunong ka na mag-present. Okay? Dapat marunong ka na as soon as possible. Kung ano yung kahinaan mo today, dapat bukas hanapan mo siya ng solution. Takot ka sa dilim, dapat hanapan mo siya ng ng solution. Okay? Pumunta ka sa dilim para hindi ka matakot. So anong pinaka-meaning ko? Dapat yung the best version ng sarili mo. Okay? Guys, kayo ang nakakaalam kung ano yung kahinaan niyo. Kayo yung nakakaalam kung saan kayo mahina, saan kayo mabagal. Meaning, alam nyo yung solution sa sarili nyong problema.
Okay? Anong kailangan nyo lang gawin? Kailangan nyo lang gawan ng action. Kaya kailangan nyo lang bigyan ng action. Okay? Gawan nyo ng solution. Okay? Kasi every problem ay may solution. May magsasabi, sir, hindi ko masolusyonan yung problema. Hindi problema yon. Okay? Ang problemang hindi masolusyonan, hindi problema. Okay? Ang problema noon ay ikaw. Kasi bakit? Wala kang hinahanap na solution. Okay? Ayan o, sabi nga dito, there is no achievement without the goals. Okay? Kaya guys, bukod sa long-term goal mo, yung pangarap mo na for 5 years to and above, dapat meron ka ring short-term goal. Okay? Okay. So, lastly po guys, no? Sabi nga dito ni The Rock, no? Ni Dwayne Johnson, sabi niya dito, a negative mind will never get you a positive life. Di ba? Totoo ba yan? Yes. Totoo yan. No? Ngayon, ano yung example ko dyan? Guys, tayo yung mag-determine. Okay? Tayo pa rin yung mag-determine kung ano yung magiging resulta ng gagawin natin. Ano yung ibig ko sabihin? Yung negative mindset, nasa sarili din natin yan. Nasa sa atin din yan. Meaning, sinasabi mo lagi sa mga uplines mo, positive ako upline. Ako ay positive lagi ako mag-isip. Okay? Pero nung dumating na yung problema, di ba? Nung dumating na yung problema, para ka ng bakit ba kasi nagreklamo ka na, no? Bakit kasi dumating pa yung problemang to, no? Ano ba yan? Another problem na naman, di ba? Meaning, may problem, yes. Problem is a problem, pero wala nang bago doon. Laging guys, normal ang may problema. Normal ang nagkakaproblema, normal magkaproblema. Pero ang hindi normal ay hindi mo siya hanapan ng solusyon. Okay? So bakit ko sinasabi yan, guys? Kasi maraming leader, maraming member na nagsasabi may problema sila. Okay? Pero ang ginagawa, dahil negative mindset ang nakatatak sa iyo, hindi mo siya hinahanapan ng solusyon. Kasi kung talagang positibo ka mag-isip, ang ginagawa mo sa problem ay hinahanapan mo ng solusyon. Kaysa magreklamo ka, kaysa kung ano-ano sabihin mo sa problema, hindi mo masosolusyonan yan kung magrereklamo ka lang. Okay? Kung gusto mong masolusyonan yung problema, gumawa ka ng paraan. Anong the best example ko dyan, guys? Okay? Anong the best example ko dyan? Mula nung nag-lockdown. Okay? Guys, mula nung nag-lockdown last year, maraming tinamaan. Okay? Maraming nagka-problema, ayan, mga negosyo, no? Maraming nagka-problema lahat, buong mundo nagka-problema. Okay? Now, kung talagang sasabihin mo sa akin na ikaw ay positibo, ikaw ay maganda ang mindset mo, paano mo tinitingnan ang situation? Okay? Nung dumating yung COVID, 95 to 97%, no? Tinignan ng COVID o yung lockdown as a problem. Okay? Kasamot-saring kaliwat kanan ang sinasabing nagrereklamo, di ba? Reklamo, di ba? Natural, magrereklamo ka. Okay? Okay 'yon. Pero ang tanong, may ginawa ka bang solution sa problem? Kasi hindi ka pwedeng magreklamo, okay? Nang wala kang pinopropose na solusyon. Okay? Yes, alam na I understand. Okay? Wala kasi tulad ng sabi ko, kung positive ka mag-isip, dapat may positive mo siya tignan yung situation. So paano po ibig ko sabihin? Maraming tinitignan yung lockdown as a problem o yung COVID as a problem. Pero merong iilan, 3 to 5% ng population natin tinitignan as a solution yun. Okay? Ano ibig ko sabihin? Guys, kung titignan mo siya as a positive situation, mula na nagka-COVID, hindi nyo ba alam na na-open mind lahat ng tao? Di ba? Napansin nyo ba na ang tao is naging aware sa kalusugan nila? Di ba? Naging aware sila na kahit mayaman ka, kahit mahirap ka, kahit ano pang background mo, wala siyang pinipili. So anong meaning ko? Guys, nasa atin na yung solution. Ano ba si Opti? Di ba? Si Opti ay tumutukoy about sa kalusugan.
tumutukoy para makatulong sa mga taong may sakit. Diba? Para makaiwas sa sakit. 'Di ba sabi nga nila, para makaiwas ka sa sakit, kailangan mataas ang immune system. Ano ba yung products natin? 'Di ba number one, tinutulungan ay palakasin ang immune system. 'Di ba? I-detox ka, 'di ba? Antioxidant, no? Linisin kung anong maduduming toxic sa katawan mo, tapos papalakasin pa yung immune system mo. 'Di ba? So sa madaling sabi guys, mula nung nagka-COVID, na-aware ang tao. Yun, meron tayong solution. 'Di ba? Ano 'yon? Napataasin yung immune system, nasa Opti na yun, guys. Ngayon, ang swerte natin kasi nandito tayo. Meaning, yung nangyaring situation na problem situation, no, na dumating yung COVID, hindi po siya, at dalawang perspective yan. Titignan mo siya as a problem o titignan mo siya as a solution. Na ano, kung titignan mo siya as a problem, walang mangyayari diyan kung titignan mo lang as a problem. Kung titignan mo siya as a solution, na ano, na ma-open mind ang mga tao sa kalusugan nila, na dapat pala nag-iingat tayo, dapat pala masusustansya ang kinakain natin. Guys, ina-aware lang tayo na walang taong makakaligtas sa sakit kapag pinabayaan mo ito. So sa madaling sabi guys, kung talagang positibo kang tao, tinitignan mo ang any situation, tinitignan mo siya as a solution. Okay? Binibigyan mo siya ng solution. Okay? Kahit ano pang problem na dumating sa iyo, walang mangyayari kung magrereklamo ka lang, guys. Okay? Para bang tingin mo sa sarili mo, ikaw lang yung nagkakaproblema. Okay? Guys, lagi niyo tatandaan, kung may problema ka, may problema lahat ng tao. Okay? Ang difference lang ng positibo sa negatibo ay hindi mo hinahanapan ng solusyon yung problema mo. Okay? Walang mangyayari kung patuloy tayong uupo at problemahin yung problema. Walang mangyayari. Kung gusto mo may mabago sa buhay mo, simulan mo na ngayon, maghanap ka ng solusyon. Ang good news, si Opti ay solution na sa buhay natin. Makaiwas ka sa sakit, kahit anong uri ng sakit, plus financially. No? Makuha mo ang pangarap mo, both worlds makukuha mo. Di ba? Wala na tayong maihingi pa guys sa Opti. Na kay Opti na yung solution, meaning tayo na lang ang problema kung hindi ba natin to gagawin. Gagawin ba natin to o hindi? Ang problema na lang ay sa'yo. Pasensya na po kung medyo harsh ako magsalita, no? Pero kasi real talk lang. Okay? Wala kasing pwedeng magpa-stop sa'yo guys. Okay? Walang pwedeng magsabi sa'yo na huminto ka. Walang pwedeng magsabi sa'yo na hindi mo makukuha yung pangarap mo. Okay? Kasi lahat ng mangyayari sa buhay natin, ikaw din. Ikaw din ang gagawa niyan. Okay? Kaya nga sinasabi ko lagi, you will not get what you want, but you will get always what deserve for you. Okay? So meaning guys, lahat na nangyayari hindi pwedeng sabihin natin na gusto kong magkaroon ng sariling sasakyan, na gusto kong maging milyonaryo, na gusto kong magbago buhay ko. Hindi sapat 'yun na gusto mo lang. Dapat pangyarihin mo 'yun, guys. Okay? Maganda na iniisip mo 'yun. Maganda na sinasabi mo na gusto mo 'yun. Pero hindi kasi sapat na gustuhin mo lang. Kailangan mo siyang gawin. Okay? Kasi ang pangarap daw na gusto mo, no? Na kahit ano pang gusto mong pangarap, no? Gusto mong magkaroon ng sariling sasakyan, etc., etc. Kung gusto mo lang, no? Tapos wala kang gagawing aksyon, pangarap lang 'yon. Okay? Nananaginip ka lang. Okay? Kasi ang pangarap daw na hindi mo matutupad ay panaginip mo lang 'yon. Okay? Kasi gusto mo lang eh. Kasi wala kang aksyon na ginagawa. Pero kung gusto mong makuha 'yon, okay? Kailangan mo siya bigyan ng action talaga. Kasi ikaw din ang gagawa niyan, guys. Okay? So kaya nga, guys, tulad nga sabi diyan, no? Believing in yourself. No? Believe in yourself and you will be unstoppable. Okay? Guys, maraming salamat. Maraming salamat po sa inyo, guys. Very appreciate ko po ang bawat isa sa inyo. Okay? Sa lahat po ng mga dumalo, I hope nakapagbigay ako ng konting inspiration and motivation para sa inyo. Okay? Guys, lahat naman tayo ay lahat naman ng ginagawa natin ay para din sa atin. Para sa mahal natin sa buhay.
Okay? Kaya guys, yung ginagawa natin sa Opti, yung mga training na ganito, huwag niyong kaligtaan, huwag niyong kalimutan. Panoorin niyo, no, makinig kayo, pag-aralan niyo kasi guys, para sa inyo din 'to. Okay? Ang layunin natin sa Opti, ang kultura natin sa Opti ay isang pamilya. Okay? Wala tayong crossline. Okay? Wala tayong bahabahagi. Lahat ng hindi natin kailangan magtalo-talo. Kasi isa lang naman ang kalaban natin. Ang kalaban lang naman natin sa buhay yung kahirapan. Okay? Kaya guys, sa Opti, kung bakit sa Opti ay walang ang ganda ng kultura natin sa Opti, kasi isa lang ang layunin natin na makatulong sa ibang tao at matulungan din yung sariling atin, no? Makatulong tayo sa pamilya natin, makuha natin yung pangarap natin, mabigyan natin ng opportunity ang maraming tao, no? So guys, muli maraming salamat po sa inyong pagdalo. I hope nabigyan ko kayo ng ng magandang knowledge tonight, no? So thank you very much guys, no? Thank you Coach Chance, no? Thank you sa mga uplines natin, Coach Lester Plinggab, VP James, no, kay Chairman, at syempre lastly magpapasalamat kayo sa Panginoon Diyos, no? So thank you everyone. Thank you very much po. Yeah. Thank you po, thank you po. Thank you po sa inyong lahat. Okay? Ano ba stop kayo? Hindi. Hindi na. Thank you po sa inyo. Thank you po. Kain na po kayo. Kain na kayo guys. Okay, dalo kayo ng training natin. Bukas is for Tuesday. Okay. Wednesday, may Dragon's Day. Thursday, Knight's Day. Friday. Okay. Saturday, Sunday, meron tayong training. Okay. Ayan, maraming salamat Coach Renz sa binahagi niyo pong knowledge and sa lahat po na natuto ngayong gabi, no? I-share po natin
By the way, magkakaroon po tayo ng short video for this training. Abangan nyo na lang po yung link po. Okay, God bless everyone po. Thank you po sa inyong lahat. Thank you po. Thank you po.